hanggang kailan walang maasahan. Adik ka ba din? At pagka ikaw ay adik, wala kang matinong pag-iisip at wala kang matinong magagawa sa bayang ito. Ang tunay na problema ng bayan natin ay ang ating leader. Leader na napaka-weak. Leader na kailanman hindi magbago. Kailanman nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Anong sarap, Peg? Uy, nasidatingan na guys. May dumating na guys. Yan oh. Oh, napre. Yan oh. Uy. Ibang grupo yung tumawid sa ano guys. Alas! Kulista! Ayan, mga liftis pala yan guys. Bumaba sa ano, mga liftis. Mga hilaw na kulista yan. Ayan mga kabataan, mga liftis. Nandiyan na. Ano na nga? Isa-isa na nga. Anong ganda ng pagkain ko? Yan oh. Kainitan na, naginitan na. Yan. Lah. Nah. Mainit na guys, mainit na guys kasi yung galing Lunita nandito na sila. Galing Itza Monument nandito sila bumaba, yung mga liftis. Kakampi nila ang nasa simbahan. Mainit na, mainit na. Bangag, Rizal, bangag. Marcos Bangag. Kadado, nandito si Kadado. Ayan. Dumating ang mga liftis guys, mga kabataan. Kaya sinigawan. NPA! 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 Oh my God. Tuloy tayo.
Bigat. Ah, sigaw, sigaw! Mga kababayan, pagkain, wala kayong problema. Ang dami na ngang tao guys, pero yun na nga, iba't iba ang mga grupo. May dumating pa ng mga NN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 n. Diyan mo sila hindi maintindihan. Kung para sa bayan sila, bakit may kinikilingan ba? Alam mo yon? Dado. Dado guys, dado. Yan. Anong wala na? Itabo nyo ang mga MPA. Anong wala na, Bibay? Kapag iklaro nga sa comment mo, hindi ko may hits. Wala ka ng duwa? Wala doon? Wala? Oh, meron din sa liwasan. Patahanin! Ayan na! Patahanin nyo! Ayan na! Kevin! Kevin! Muson! Kevin! Muson! Kevin! Muson! Kevin! Muson! NNN. Dapat ganito talaga. Luzon! Kasali yan. Extra sila. Mga vlogger rin ata. Ewan ko. Sigawan. Ransada na yan, ransada. Tuturo ako na aktayan. Rupiah. Kasi ano birthday? You know? Si birthday ba? Ano naman? Sugod na naman siya doon. Ati pwede yan. Kalma. Parisin sila ni ano, ni Jay. Ang liit pa naman. Pareho na ni Jay. Kaya nga. Halo-halo nga to eh. Halo-halo to. Pero tayo lang yung nanitig
nila, nandun sila ila di lima eh. Oo. Huwag sa pagbitin, namin tayo sa design. Oo. Ang pagkakalam po sa mga yan, mga NPA na yan nandyan? Oo. Uy, ang bayan nandun ng NPA guys, no? Di ba sa ano sila, monument sila? Oo. Sa monument sila dyan, no? Nagulat ako. Ang alam ko, dyan tayo dapat eh. Bago tayo dito. Hindi, sa tingin niyo kaya dito kasi para yung traffic. Kaya parang ako, mas gusto ko pag bahala na pag-ahati yung Pilipinas, Mindanao, Visayas. Sugod na mga kababayan! Yeah! NBA! NBA! Relax lang, relax. Yes! Hindi natin sila kalaban. Kalaban natin si Marcos. Kailan ano po matapos ang pangit yan? Hindi rin na matatapos. Baka sinadya nila yan para kasi nakapasok na yung mga kakampi nila. Si Mayor Mutik, siya ang chairman ng Muslim Alliance. Chairman sa board. Hoy, vloggers! Vloggers! Interview niyo si Muslim Alliance. Muslim Alliance, ayan na. Ano tayo si Mayor? Chairman ng Muslim Alliance. Mic check. Mga amit na Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Balik na, balik. Huwag lang harangan ng traffic, pero tuloy. Ilabas ang placard. Ang totoong panawagan sa araw na ito. Marcos Romualdez resign. Palayasin, panagutin, hatulan at parusahan. Okay, pisto. Dito na lang dito ang hiningi natin. Huwag na masyadong lumayo. Patadaanin natin ang sasakyan. Ilabas ang mga placards. At tayong lahat ay sumama sa panawagan nito. Ang punong kriminal. Ang punong salarin. Walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Mapalad tayo na dumating na po ang grupo ng inyong iniidolo sa social media, ang matapang na si Captain Dado Enrique. Nandito na rin po ang Muslim and Christian Alliance of the Philippines. Nandito rin po ang grupo ng Marcos, Alice Chan, at ang Bangon Sambayanan, at ang Sumba Ladies ng Quezon City. At maya-maya po ay makakasama natin si City Councilor, ang tatay ng Quezon City, Tatay Rane Lodovica. Ayan. Tat, ready ka na ba sa pangbukas na mensaheng ito? Sige. Nag-request tayo kina Sir, kina General Nagradante, kung pwede bigyan tayo ng konting espasyo. Forward po tayo ng konti. Konti lang, konti. Yan, konti lang, konti. Yan. Para Sana tumanin wala nang natin ang dumadaan sasakyan, sa hindi sasakyan. para harangin. Forward ng konti.
ilabas ang mga placard. Tita Despenus, magpasilong ka muna kung mainit. Ibigay ko na kay Tatay Rani, ang tatay ng Quezon City at ng mamamayang Pilipino para sa pagbigay ng mensahe ng panawagan. Ilabas po ang mga placards para alam nila na hindi lang korupsyon, hindi lamang pandarambong ang tinututulan natin, kundi pati ang pagka-kriminal at utak sa pandarambong ni Marcos at Romualdez. Palakpakan natin si Tatay Rani. Alam ko po, napakainit na sitwasyon po natin ngayon. Pero ito hong kaharap ninyo, ito po ang biktima. Biktima ng korupsyon, biktima ng pagpahirap, at biktima ng nakawan na nangyayari sa ating gobyerno. Mga ordinaryong tao po ito. Ito po ay kusang loob, kusang gastos nila, walang nagpupundo po dito. Ito ang tunay na sumisigaw na tama na, sobra na ang korupsyon ng ating gobyerno. Mulat sa pool pa lang po, binigyan natin ng pagkakataon ang ating presidente na magbago. Lahat ng tiwala at suporta pinagkaloob natin sa kanila. Pero ang nakakalungkot na kasabihan, pagka ang adik na di nagbago hanggang kailan, walang maasahan, adik ka pa din. At pagka ikaw ay adik, wala kang matinong pag-iisip at wala kang matinong magagawa sa bayang ito. Ang tunay na problema ng bayan natin ay ang ating leader. Leader na napaka-weak. Leader na kailanman hindi magbago. Kailanman nagtatago sa kanyang impluensya sa droga at cocaine. Ang grupong ito, biktima ng kapabayaan ng gobyerno. Gobyerno na inaasahan na magbibigay serbisyo, mangangalaga sa kanyang mamamayan. Iba't ibang sektor po ito. Buti pa noong araw, isang kahig, isang tuka. Pero sa administrasyon na adik na presidente, 1,000 ka na kahig, hindi ka pa rin makatuka. Umpisa pa lang, napatunayan na ni VP Sara na meron hong insertion sa ating pong mga pondo ng ating gobyerno. Unang-unang sumigaw na merong anomalya sa lahat ng pondo na inaaprobahan ng ating Senado at ng ating mga congressman. Pero hindi natin pinaniwalaan na ang sabi niya pagka-approve ng budget ng Department of Education, tiniwagan siya ng congressman, hinihingi ang 25% na porsyento doon sa pondo na inilagay nila sa mga Department of Education. Alam niyo ho, sistema na, nakagawian na ang pagnanakaw ng gobyerno ito. Magnanakaw, Marcos! At ang kasabihan, pagka magnanakaw ang leader, magnanakaw din ang lahat ng kawani ng ahensya ng gobyerno. May motive! Sino ba gumawa ng budget noong 2025? Diba ang mga congressman at ang mga ahensya ng gobyerno? Doon pa lang
sa ahensya ng gobyerno, sa gumagawa ng budget, hinihimay-himay kanila ang korupsyon at yung pondo na para sa kanila. Pero ang taong mamamayang ordinaryo, binibigyan pa rin ng pagkakataon na baka mali ang ating hinala. Pinatunayan na po nitong budget na to, marami na nag-question, marami nang tumayo na ang budget ng 2025 ay puno ng anomalya. Pero walang nakinig. Ultimo, ang ating Supreme Court. Kung yung ating mga hustisya sa Supreme Court, ginampanan lang nila ang kanilang tungkulin at dineclare na ang constitutional yung budget ng 2025, siguro hindi mananakaw ang mahigit 2 trilyon dito pa lang sa flood control project. Paano na ang ibang mga proyekto? Alam niyo ba, lahat ng proyekto ng mga ahensya ng gobyerno, merong porsyento ang ating mga congressman. Maging dito, asphalt overlay, magkano ang hinihingi? Laging porsyento. Kaya kung tutusin, yung ating mga congressman, hindi tunay na nagre-represent sa taong bayan o sa kanyang distrito. Kung hindi, nire-represent niya ang kanilang sarili, ang mga negosyanteng kasangwat sa nakawan sa gobyerno. Ngayon po, napakatalino ng mga buhayang presidente at ang ating Speaker of the House. Wala na ho tayong kakampi sa Kongreso. Ultimo, yung tinatawag natin, ang ganda ng layunin ng saligang batas na binigyan na tinatawag natin yung mga party list sectoral representative, yung mga tinatawag natin minority sector. Pero ano ang ginagawa ng mga party list na to? Sila ay kasabwat din ng mga buhaya sa gobyerno. Kaya ang kasabihan, pagka ang presidente magnanakaw, lahat ng ahensya ng gobyerno magnanakaw din. Ano pa ba ang kailangan natin patunayan? Yung Maharlika Pandalang, 500 billion ang sinabi nila, ito ay gagamitin para tumaas ang ekonomiya at magbigay ng maraming trabaho sa mga ordinaryong mamamayan. Ilang taon na nakalipas, may balita ba tayo kung ano ang nangyari sa Maharlika Pandayan? Ito hong gold reserve natin sa Central Bank. Na ito hong gold reserve natin, minamandato ho. Dapat meron tayong reserve target na nangangaginto para kung magkaroon ng krisis sa ekonomiya, meron tayong mapaghuhugutan. Pagkatapos nakawan, ang Maharlika Pan nagbenta ng 25 tonelada ng ginto. Meron ho bang nakakaalam? Meron ho ba silang ibinigay kung ano ang nangyari dito sa ating reserve gold natin? At yan ay 129 billion pesos na krimen na dapat singilin ng taong bayan kay Marcos.
Etong si Secretary Recto, wala nang ginawa kung hindi silipin kung saan may pera ang ahensya ng gobyerno at yung pera ng gobyernong yan nilalagay nila. Maninilip na, mangungulimbat pa itong gobyernong Marcos na ito. Yung PhilHealth natin, 89 billion. Yung PhilHealth na dapat ang mga nagkakasakit, hindi na mangamba sa kanilang babayaran dahil dapat sagot na ng ating gobyerno. Ano ang ginawa ng PhilHealth natin? Tinambong nilagay nila sa pondo ng Department of Public Works. Ayun. At ibabalik daw dahil nahuli na, pero huli na, nakaw pa rin. Ibalik mo man, nakaw pa rin ang ginawa nila. At ano pa po bang mga katibayan kung sinasabi nila makasalanan ang VP Presidente, tugisin natin. Magkano pa ang tinutugis nila sa Vice Presidente natin? Di ba 120 plus million at a confidential fund? At cleared 3 times ng Commission on Audit. Ano ang sinasabi ni Saltico noong iniimbestigahan ang confidential fund ni Presidente, Vice President? Ang sabi niya, accountability, dapat ipaliwanag niya sa Congress kung saan napunta yung 127 million. Eh kay Saldi ko, kapwa ni 13 billion. Eh ngayon, 13 billion kay Saldi ko pa lang. putang ina mo, Saltico! Putang ina mo! 13 billion, gago! Magnanakaw ang putang ina! Nasaan ka? Putang ina mo! Magnanakaw! Boy takas! Kaparyo ni Romualdez, boy tako na rin! Eh, palibasa, ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalan, Speaker Putang ina mo, Romualdez. Yes! Napapagin na ng ina ang tarantado! Tama lang yan! Mga taong bayan, pulis ka man, MMDA ka man, estudyante ka man, lahat tayo dito ay ninakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako. Ang sabi na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng ating bansa, na maglilingkod ako ng buong puso at katapatan. Iputangin ninyong mga congressman kayo. Kayo ang mga magnanakaw! Nagpapaklintisin! Nagpapakatulan! Putangin ninyo kayo ang magpapahirap sa bayang ito. Kusina Marcos resign! Dito lang sa Quezon City, pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte Ayun, ayan na, ayan na! kung magkano ang winaldas ng mga congressman ng taga Quezon City. Magkano ka? 17 billion flood control project. Mga magnanakaw! Pinatagtakpan ba ni Tito Itbulaga dahil involved ang kanyang inaanak? Wow! 17 billion! Hay na hay! Utang ng mga magnanakaw na to, magnakaw na nga ng bilyon-bilyon. Gusto ka pasalamatan at palakpakan. Putang ina nyo, ang makamukha Ayan, yun. makalutong! Napakalutong yan mula sa taong bayan yun. Taong bayan, kayong mga nanonood dyan, ano pang katibayan ang hinihintay nyo para makiisa kayo, para isagipin natin ang kinabukasan ng bayang ito at para sa susunod na henerasyon. Walang laban sa korupsyon kung walang tinutumbok na guilty. Hindi kompleto ang panawagan na tutulan lang ang korupsyon at kung dinahin ang padarambog kung hindi tutumbukin na ang salaring punong kriminal. Walang iba, si Marcos at si Romualdez. Yun ang dapat.
panawagan ng mga party list nagsabi makabayan. Huwag daw panagutin, huwag daw mag-resign si Marcos dahil ang makikinabang daw si BP Sara. Mga tarantado sila! Mga putang ina nyo, mga komunista kayo, mga komunistang party list kayo. Lilitsunin sila ng taong bayan! Darating yan! Putang ina nyo, 30% ang hinihingi nyo. Saan nyo tinadala ang 30%? Kung hindi, putang ina, ipinaglalaban nyo sa gobyerno. CPP, NPA, NDA kasabot ni Marcos at ni Romualdez. CPP, NPA, NDA kasabot ni Marcos at ni Romualdez. Sino ang nagsasapit? Tayong mga ordinaryong mamamayan ngayon. Sino ang nakikinabang? Divide and conquer, ang sabi nga. Dinidivide tayo. Hanggang ngayon, dapat talaga i-dissolve na ang Congress na yan. Abolish Congress! Abolish dapat ang Congress. Abolish ang ibang tao sa Congress na yan. Abolish! Kung saan sila nakikinabang, yun ang kinakampihan nila. Nasaan na ang makatao nyo? Nasaan na ang makabayan nyo? Buti na lang yung iba kong kasama, selfies sa cellphone na lang. Pero putang ilan tong mga ito, selfies sa lahat ng bagay. Papayagan pa ba natin na tayo ay gagahasain ng mga congressman ito, yung mga party list na ito? Hindi na! Ayan! Nakakalungkot, ginagamit ang kabataan, ginagamit ang mga estudyante, binubulag sa kanilang pampersonal na pakikanabangan. Pero may mga kabataan din na nandito sa atin. At kanina Kap, 6 years old, nakahawak ng kanyang kartulina na maliit, ang nakalagay, I am a 6 years old boy. I want to protect my future. Please join me. Ito ang tunay na mukha ng politika natin ngayon. Ayaw ko lang kung papayagan nyo pa. Lahat nasusuhulan ng pamilyang Marcos at magpinsang Romualdez. Correct! Binubuhay nila yung mga dating makakaliwa, nagsama-sama na ang mga dilawan, nagsama-sama na ang mga tingkihan. At pati ang komunista, kasama na rin nila para lamang mapigilan ang tamang panggobyerno. Pera-pera na lang ba kayo, mga putang ina nyo? Nakakalungkot, yun na nga nakakaangat sa buhay at pinag-aaralan, nagpapaganit sa mga magnanakaw na opisyal ng gobyerno. Mga magnanakaw at mandarambong na dapat atulan ng bayan. Di bali kayo, di bali ka, meron kang inaasahang may suporta sa iyo galing sa korap na administrasyong ito. Tama! Eh paano na ang mga ordinaryong taong bayan na walang inaasahan kung dapat suporta, obligasyon ng gobyerno, tulungan ang taong bayan, bigyan ng trabaho, bigyan ng mga kain, bigyan ng tahanan. Kaya ang panawagan natin, Tatay Rane, habang ikaw ay nagpapatuloy, dadaguntong ang tamang paniningil. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ako po ay titigil. Ako ay titigil sa pagsigaw ng Marcos resign
kung ikaw ay magpapadrug test. Correct! Magandang panawagan! Magpa-drug tester Policol! Kami nga, sa City Hall, bukas, mga konsihal, idadrug test kami taon-taon para patunayan na kami mismo ay hindi adik. Yun! Hindi natin deserve na adiktos ang presidente! Itong mga taga-DPOS, lahat ng mga taga-traffic management, kailan lang nagkaroon ng drug test sa kanila. Tama! Pero puta na ng adik ng Bongbong Marcos na yan, ayaw na ayaw. Uy, takyo ka rin. Takyo ka, puta mo na mo. Takyo. Takyo. Kurap ka, nakikinabang ka sa kurap. Takyo ka. Ano? Tangin mo, kamag-anak mo siguro, kontraktor. Kontraktor, kawatan. Kontraktor. Dadaan-daanan ko yung o nakinabang ka sa congressman mo. Tangin mo. Gago. Check na kuyogin. Yun po ang mga bayaran ni Marcos. They are trying to infiltrate Guys, us. pilay ka na nga. Wala ka pa rin manner. Nag-dirty finger pa siya. Wow, ang galing! Ayan! Sana malunod ka sa baha! Sana malunod ka sa baha! Hey, tarantado! Dumadaan dito. Ayan! Marcos resign! Mas malakas! Ayan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ayaw nyo, ha? Ayaw nyo! Ayaw nyo! Ito. Yan ang ugali! Marcos resign! Go, 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 go! Marcos resign! Marcos resign! Gusto nyo bang pagulan, ha? Yeah! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, ha? Ayaw nyo, ha? Yan ang ugali Gusto nyo ng taong nakinabang sa pera ng gobyerno. Kapit ka dito! Lalamon ka ng mikropono! Takot silang mawalaan ng pakinabang. Kaya tayong tinamaan ng mga magtalakaw na to, tayo ang magsasakripisyo. Hindi namin papayagan yan dito. Subukan mong lumapit dito sa mga nakaranas sa baha. Kung hindi ka nalamon ng mikropono, tarantado ka. Padertin-dertin mo. Huwag nyo kaming kakantiin. Subukan mong lumapit dito at lalamunin mo itong mikropono. Kami, lahat ito, kanya-kanyang gastos para lang pumunta rito. Hindi kagaya nila, putang ina, sinusuportahan lahat ng organisasyon nila. Oh, sige, mas malakas! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam niyo ba ang kasabihan? Alam niyo ba ang kasabihan? Ang pumoproteksyon sa magnanakaw sa ating gobyerno, magnanakaw na rin sila. Correct! Karalila, kontra korupsyon si Marcos ang sinusuportahan. Tarantado! Ito ay Marcos resign! Go ahead, Kap! Go! Alam niyo ho, maramdamin kaming nagpapahayag kasi kami ang tinatamaan, ang pamilyang ordinaryong Pilipino ang laging sinasakripisyo at laging ninanakawan ng mga napagsasamantalang tao sa gobyerno. Ulitin ko po, kung tutusin, pwede ako hindi na tumayo dito. Tatlo ang anak ko, isang abogada. Abogada ang anak ko, bunso. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. Yung pangalawa ko, doktora na naglilingkod ngayon sa mamamayan. Ang panganay ko, katuwang ko ngayon sa pagtindig sa katotohanan. Bakit namin ginagawa ito? Dahil mahal namin ang bansang ito, mahal namin ang kapwa Pilipino na naghihirap, na pinagsasamantalaan, mahal ng putang ina mga congressman na yan, na mga politikong yan. Tama! Kaya Marcos, resign kami dito. Palalayasin at huhusgahan ng taong bayan ang kriminal at mandarambong na si Marcos. Darating tayo dyan.
Kaya po, ang araw na to, iba't ibang klase ang kilos protesta. Pero yung dalawang kilos protesta, tinungguhan ng mga magnanakaw na congressman at magnanakaw na administrasyon ng Pangulong Marcos. Tama! Correct! Saan ka nakakakita? Yung kanilang sa placard pa lang, makikita niyo na nagtatago sa party list. Yes, isa pa yun ang akbayan, party list ni Boy Niwe. Tingnan mo, 150 million ang mga naman ang tarpaulin nila. Tarantado din yan ang grupo na yan. Iisa lang ang may gawa ng tarpaulin nila. Ang nakakalungkot, yung mga ordinaryong mamamayan, kayong nakikinig dyan, kayong natatakot dyan, kayong walang pakialam. Habang wala kayong pakialam, nanakawan at nanakawan tayo ng administrasyong Marcos na to at mga congressman na to. Agree! Yan ang totoo. Kaya sila nagpaparali-rali, hindi para sa katotohanan at paniningil. Ang sinasabi nila, kukunti lang naman yung mga tumatahol dyan. O putang ina nyo, kukunti kami, pero may pananindigan kami. Kami ay nilalaban namin ang ating mga susunod na henerasyon at ating bansang ito. Dahil walang ibang kriminal sa pandarambong kundi si Marcos at si Romualdez. Dapat silang singilin, pagbayarin at atulan. Alam nyo, lahat nababayaran. Nasaan ang mga mainstream media? Nasa Lunita! Nasaan ang mga mainstream media? Nasa Lunita! Lahat nabayaran, lahat binili na ni Tambaluslos yung putang ng pinakawalang iyang congressman. Correct! Marcos Romualdez Saldico, magnanakaw. Ayan, kitang Tama po yan, Tay. Very good. Mahal namin kayong mga kapulisan. Iginagalang namin kayong mga kapulisan. Ang laki ng paggalang namin sa inyong uniforme. At sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno dito, maraming salamat at nandiyan kayo.